Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 26, 2026, Miyerkules ng ika-21 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa ikalawang aklat o sulat ni San Pablo sa mga taga-Thessalonica. Chapter 3 verses 6 to 10 and verses 16 to 18. Mga kapatid, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na layuan ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubilin namin sa inyo. Alam namin o alam ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa namin kayo, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Ang Panginoon na bukal ng kapayapaan ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon. Akong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito. Binabati ko kayo. Ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at tayo nagpapatuloy sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Thessalonica. Maganda po itong mga nilalaman ng kanyang sulat. Tutusin talagang titimo talaga ito sa isipan ng lahat, no? At hindi mahirap intindihin, no? Gaya na itong sinasabi na layuan ang mga tamad at ayaw mamuhay. Ito yung tagubili niya, no? Sa mga taga-Thessalonica kasi mahirap naman talaga, mahirap may kasamang tamad na ayaw kumilos. Kaya nga isa din, no, karugtong yan, sinasabi din na huwag ninyong pakanin ang sino mang ayaw gumawa. Di ba? Parang maganda na paalala ito para sa lahat. Kasi hindi pwedeng aasa lang tayo sa hingi o kaya maghihintay lang tayo sa bigay at masama pang loob natin kapag hindi tayo binibigyan. Ang panawagan nga, magtrabaho tayo, pagpaguran natin ang ating kakanin. Hindi pwedeng maging pasanin tayo ng iba. O pwedeng pansamantala, mga ilang araw, pwede yan, isang linggo. Pero kung bibilang na tayo ng taon at nasanay ka na hindi kumikilos, hindi nagtatrabaho, hingi ka na lang ng hingi, hindi ito karapat-dapat sa pagiging Katoliko. Kasi ang Katoliko, ang Kristiyano, ay dapat namumuhay ayon sa turo ng ating Panginoon at mamumuhay ng naayon sa mga bagay, no, na sisikapin mong hindi ka magiging pabigat, kundi sisikapin mo din na makatulong ka, no, na mas mapagaan ang buhay. Kaya nga, diba, sa anumang organisasyon, kahit sa loob ng pamilya, sa lipunan, diba, kung merong hindi kumikilos, tatamad-tamad, nahihila niya ang lahat, naapektuhan ang lahat. Pero yun nga, diba, sa mga may trabaho, para bang pumapasok ka ng opisina, pag log-in mo hanggang matapos, kung tatanungin natin, ano bang nagawa mo, ano bang natapos mo, pero magdidemand ka ng mataas na sweldo, parang hindi nagko-compensate, di ba? Ay merong mga tao na talagang pagod na pagod, di ba? At sila yung dapat na nabibigyan ng tamang pasahod,
Pero meron tayong mga kasama sa paligid, kaopisina, sa bahay na napakatamad at ayaw magtrabaho. Pues, ang sabi dito, huwag pakanin ang mga ayaw magtrabaho. Magsikap ang bawat isa sa atin na wag maging pabigat kanino man. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po na. Show yourself